Ang Diyos ay Diyos. Siya nga. Bago pa ang lahat ay nandun na siya. Walang lumikha sa kanya dahil siya ang lumikha sa lahat. Nakikita man o hindi, mga buwan, araw, bituin, at lahat sa kalawakan ay pawang mga nilikha niya lang. Siya ay nabubuhay at nanggaling sa kanya ang lahat ng buhay. Pati ang anghel sa langit, mga hayop, halaman at tao na humihinga ay nagmula sa kanyang salita. Siya ay nasa kawalang hanggan at hindi nasasaklawan ng panahon at oras. Ang nakaraan at hinaharap ay kasalukuyan lamang sa kanya. Siya ay espiritu na hindi nakikita pero nakikita niya ang lahat, alam niya ang lahat, at kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang maibigan. Siya ay nag-iisa na may 3 persona, Ama at ang anak na si Jesus at banal na espiritu. Hindi siya nagbabago, natatapos o nawawala. Walang katulad niya at wala nang magiging katulad niya. Wala din siyang karibal sa posisyon, sa titulo, sa kapangyarihan, sa kadakilaan at kalakasan. Ginagamit niya lang si Satanas para sa kanyang dakilang plano. Ang Diyos ay mapagmahal, makatuwiran, puno ng katotohanan, kabutihan, kagandahang loob at kabanalan. Siya ay mahabagin at mapagbiyaya. Anuman ang kanyang karakter ay mismong siya. Mayroon siyang magandang plano sa kanyang mga nilikha. Isa dito ang pagliligtas niya sa mga tao sa sumpa ng kasalanan at kamatayan, kaya inilalapit niya ang mga tao sa kanyang anak na si Jesus. Para maintindihan natin siya ng mabuti, ang Diyos ay nagkatawang tao sa katahuan ng kanyang anak. Dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng mabuting relasyon sa Diyos. Si Jesus ang naging tulay sa atin upang maranasan natin ang kanyang kagandahan. Kay Jesus nakikita ang kabuuan ng pagka-Diyos. Kaya kung gusto natin malaman kung sino ang Diyos, kilalanin natin si Jesus.